Hey guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, susubukan natin ang Jetour Ice Cream kung kaya ba niyang umakyat uphill ng bundok. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ngayon mga katandem, from General Trias sa bahay namin, papunta tayo ng Tagaytay, bababa tayo ng Talisay, tapos aakyat tayo ng Ligaya Drive. So ngayon sa biyahe natin, medyo long distance na talaga to para sa ice cream. Kaya actually dalawa yung challenge natin ngayon, makaakyat siya ng bundok at makauwi. So alam nyo naman siguro, ang range ng ice cream 170 kilometers. Actually less doon yung gagawin nating biyahe ngayon. Pero from General Trias kasi papunta ng Tagaytay, uphill kasi yan. So most probably kakain tayo ng mas maraming kuryente. Tapos pagpababa ng Talisay kasi, yun, makaka-regenerate sana tayo ng kuryente. Kaso mo yung paahon kasi, no, yun yung challenge talaga nito, kung kaya nitong umakyat. At syempre kung aabot pa nga yung baterya natin. Sana umabot tayo, kasi kung hindi, magtutulak si Vince. Yeah, may kasama tayo ngayon. Pakita nga mo na, Vince. Hello. Kasama natin si Vince ngayon para i-simulate lang, no? Kasi usually naman pagka ice cream yung bibilin mong sasakyan, dalawa talaga ang sasakay dito. So ngayon, dalawa kami plus yung camera gear namin. May tripod, tas yung mga camera. Umalis tayo ng bahay, 170 kilometers yung range, tapos 100% yung battery. Ngayon naka 98% na tayo, 167 kilometers yung natitira. Ang pagmamaneho kong gagawin dito, yung regular driving ha, kung paano ko siyang imaneho araw-araw, ganon. So hindi tayo magtitipid o overtake tayo kahit papano. Yung speed, syempre city speeds lang tayo, so malamang maximum tayo ng mga 60, overtake tayo mga 70, ganyan. Ang aircon namin, i-maintain natin ngayon na 1 click from max, so maximum tas 1 click below. Tas yung aircon natin ngayon, nakasagad yung lamig kasi tanghali talaga ngayon. Buti na nga lang, no, malakas yung aircon nitong ice cream at naka Ceramax Nano Ceramic Film tayo. Kaya yan ang kinaganda, no, yung mga init ng araw hindi pumapasok. Medyo mahabang biyahe pa to. Kita na lang tayo mamaya pagpababa na tayo sa Talisay. Update ko lang kayo mga katandem, no? Ayan, nasa unahan natin ang rotonda ng Tagaytay. So ngayon nasa 71% tayo ng battery at 120 kilometers yung natitira nating range. At bago tayo umahon, bababa muna tayo. So tingnan natin kung anong performance nito pababa. Makaka-charge ba tayo? Ewan ko. Matadagdagan ba yung range natin? Hopefully. Pero sabihin ko muna sa inyo, no, kasi from General Trias papunta dito sa Tagaytay, uphill kasi siya. So napansin ko, no, meron kasing instantaneous power meter ang mga EV. So yun yung tachometer, kapalit siya ng tachometer. So napansin ko, usually kasi, no, pagka ang andar mo 30, so mga around 3 kilowatts yung nababawas din sa'yo. Pag 40, 4 kilowatts. So dahil nga uphill, no, ang napansin ko, ang kadalasan, ang dagdag niya, mga 25 to 50% na dagdag sa instantaneous power. So kunwari, 40 kilometers per hour uphill yung takbo ko, no? So nagbabawas lang ako dapat ng 4 kilowatt per hour pag flats yun. Pero pag paahon, minsan 6 kilowatts, 8 kilowatts. Yun yung usual. Pero pagka mga matitindi yung ahon, yun. So napansin ko na sa 50 kilometers per hour dapat 5 kilowatts yung bawas ko. Pero pag matindi yung ahon, tapos napadiin ka sa tapak mo, imbis na 5 kilowatts per hour, ang nababawas sa'yo mga 15 kilowatts per hour. Basically, ang ibig sabihin, pag paahon talaga, kumukonsumo siya ng mas maraming kuryente. Pero dahan-dahan ka lang sa tapak para hindi ganun kataas yung mababawa sa'yo. So downhill naman tayo. Ang kinaganda, dun sa mga pababa, nakikita ko, nagne-negative talaga yung instantaneous power natin. Na ibig sabihin ay nagcha-charge tayo.
Pero so far no, umaandar na tayo ng ilang minuto, nasa 120 kilometers pa rin yung range natin. So hindi siya nababawasan, hindi pa rin siya natadagdagan. Oo nga pala, update ko lang din kayo no, yung sa aircon kasi kanina sobrang lamig na kasi ng aircon. Kaya ang ginawa ko no, nagbawas kami ng isang click doon sa fan ng aircon, kaya ngayon nasa gitna na lang kami ng lakas ng aircon. Sorry na, hindi ko kaya, lamig eh. Sa mga twisties na ganito, ang ice cream kasi sa totoo lang, hindi naman to design para sa mga twisties. Actually, hindi nga to design sa long distance driving. Pero ngayon ginagamit natin kasi kaya naman. Pero syempre, pag mabilis ka sa corner nito, no, ramdam na ramdam mo yung body roll. At sa range naman, limited tayo sa 170 kilometers according dito sa sa gauge. Pero syempre sa totoong buhay, hindi mo kasi ine-expect kung puro flats lang ba yung kalsada. So kagaya nga ngayon no, mas malaki yung binawas natin sa usual dahil nga sa uphill. Ang gamit ko nga palang mode simula kanina nung nagsisimula akong mag-drive, eco mode lang. So ngayon naka-eco mode pa rin ako. Gagawin ko na rin ngayon na ilalagay ko siya sa Eco Plus. Yung Eco Plus kasi mas malakas yung regenerative braking niya. Sa ibang EVs kasi may controls yun ng regenerative braking kung gusto mong lakasan or hinaan. Dito kasi yun lang. So gawin ko na rin Eco Plus. Ayan, lakas ng engine braking. Tapos 5 kilowatts, ayan, yung nadadagdag sa atin, negative 5 kilowatts. So far, hindi pa rin tayo nababawasan ng kuryente. Medyo malayo-layo na yung tinatakbo natin. Balitaan ko na lang kayo mamaya pag nandito na kami sa baba ng bundok kung madadagdagan nga yung range natin or mababawasan or ganun pa rin. Bali ngayon mga katandem, nasa baba na tayo, nasa talisay na tayo. 73% ang natitirang battery, 124 kilometers ang natitira. So ang nangyari nung nag-charge tayo ng 4 kilometers, nadagdagan tayo ng 2% na battery. So okay yun kasi parang hindi tayo nabawasan ng kuryente kahit bumaba tayo at umandar tayo ng ibang uphill at diretso. Eto pa pala no, may isa pa palang function yung Eco Plus mode nitong Jetour Ice Cream. So maliban sa mas mataas yung regenerative braking niya, yung throttle din niya, mas controlled yung acceleration. So ibig sabihin nun, medyo mas mabagal yung acceleration. Pero ang kinaganda nun kasi no, mas titipid ka, kaya nga tinawag na Eco Plus no, mas eco siya sa eco kasi nga plus siya. Kakain lang muna kami ng lunch, tapos kita-kits na lang tayo, pagpaho na tayo, tingnan natin yung performance. Eto na tayo mga katandem no, sa totoong challenge ng video na to. Kung makakakya tayo ng Ligaya Drive papunta ng Tagaytay. So ngayon ang battery ko 70%, 117 kilometers ang range. Ngayon medyo easy pa tong ahon. Ang kilowatt rating ko no, umaabot ako ng 10 kilowatt hour. So tingnan natin kung kakayanin pang umahon. Itong buong ahon na to no, kung makakaya lang tetestingin natin kung kakayanin. Eco mode lang yung gagamitin ko. Pero kung nakikita ko na medyo tagilid tayo sa tindi ng ahon, ilalagay ko na sa sport mode. Kasi yung sport mode kasi nitong ice cream, malakas yung hatak nun. Pero ito kasi yung sa regular driving kasi, kunwari nagda-drive ka ng paahon na ganyan, yung hindi ka na magpapalit-palit ng modes eh. So ito na lang yung eco mode. So far ang andar ko ngayon mga 40 kilometers per hour, ang bawas ko 11 kilowatt, 12 kilowatt, 13 kilowatt, yan. Pero mild pa kasi yung ahon dito. Mamaya-maya pa talaga yung medyo deadly. Pero so far sa ganitong klaseng ahon, kayang-kaya. Walang hirap. Wala lang, parang easy lang yung driving. So ito, kung nakikita nyo yung kalsada, no, medyo matindi na tong ahon na to. So yan, medyo nakatapak ako ngayon ng mga kalahati. So yan. Actually, kayang-kaya. Kalahati lang yung tapa ko ng throttle, pero kayang-kaya niyang umahon. Pero syempre, may buwelo tayong konti doon. Mamaya, pag malakas yung loob ko, bibitinin natin ng konti ng sadya. Pero ito, mataas to. Walang sasakyan sa likod ko. Sige, bitinin na natin dito. Okay, so hininto ko na lang ng full stop. Full stop, okay.
Tapos ngayon gas. Yun, naka full throttle ako ngayon. Umaahon naman tayo, no problem yung ahon. Actually no problem yung ahon. Kita nyo yun, ang tindi nun. Tapos ano, talagang zinero ko pa yung speed natin kasi wala naman sakit sa likod eh. Pero kayang-kaya niya. Yun nga lang, yung umpisa, syempre full throttle ka. So sagad yung tapa ko. Tapos dahan-dahan siyang umakyat. Tapos pabilis ka na ng pabilis hanggang parang patag na siya. So ito, meron tayong ano, no, tok-tok sa unahan natin. So overtake na natin. Teka. Ayan, yung motor. So yan, nawala din yung buwelo natin ngayon. Tapos ahon tayo. Let's go. Eco mode. Half throttle ako, 16 kilowatts ang bawas, 15 kilowatts, 17. Tapos umaahon pa rin tayo. Yung medyo matinding ahon lang talaga, yung last part kasi nung huling ahon na yon, yun yung parang ano, pataas-pataas, biglang tataas pa. So yun, nagsi 17 kilowatts tayo. Tapos medyo nararamdaman ko sa throttle na yung parang ano, naghahanap siya, parang i-konting tapak mo pa. Pero hindi ko kinonting tapak kasi kaya naman eh. So ito, mataas na naman to. Eco mode, wow. So mga nasa ano ako ngayon, 70% throttle. So medyo bumabagal siya ng konti, full throttle ko na. So full throttle, ayan, umaano naman siya, umaakyat. So nakakasunod tayo dun sa Montero sa unahan, no problem. Kaso yun nga lang, nag full throttle ako. Ngayon, i-try natin yung sport mode. So update ko na lang kayo, no? Sa kuryente natin, saglit pa lang tayo maandar. 64%, 107 kilometers na yung natitira na range. So lagay ko lang sa sport mode. Ayun, matindi kasi talaga yung hatak ng sport mode. Nararamdaman gumagaling sa sasakyan. Pero sa ahon, tinan mo, parang naging sobrang dali yung ahon pag naka sport mode ka. As in, kasi konting throttle input mo, ayan, umaahon siya ng umaahon. Galing. Actually, ito yung kinakabahan ako, no? Kasi syempre ang liit lang nitong ice cream. Tapos dalawa kami nakasakay, may mga equipment pa kami sa likod. Pero kayang-kaya pala niyang umahon ng mataas. So kung ako, no, kunwari tatanungin nyo kung marirecommend ko sa inyo tong ice cream, sa totoo lang kasi sa city driving perfect to. Pero ngayon, dahil nga sa test na ginagawa natin, no, kayang-kaya pala niyang umahon nang walang kahirap-hirap. Basta sport mode mo. Kasi pagka eco mode, parang may ano eh, parang bumabagal siya ng konti, pero umaangat din naman. Pero ito, tindi na naman, no? Tas wala tayong buwelo ngayon, ha? Ayan, nakabitin tayo kasama itong mga Montero. Pero yung throttle ko, yung throttle input ko, konti lang, umaakit na siya agad. Basta sport mode. So balik tayo, no? Kung marirecommend ko sa inyo yung ice cream, oo, kasi tingnan nyo to, piso per kilometer lang ako nito sa city. Sobrang tipid, ang daling i-park. Tapos ngayon, dahil nga nandito tayo sa pahon, kayang-kaya pala niyang umahon. So ang nakikita ko lang talaga kasi dito sa ice cream, no, na medyo mahirap sa inyo kung kunwari marami kayong sasakay. Siyempre, 2 plus 2 to para sa akin eh. So dalawa talaga, tapos pwede kang magsakay ng dalawa dun sa likod. So ano, ayan binitin pa tayo ng Montero, pero kayang-kaya yan. Yung throttle input ko mga 20%, pero tingnan niyo yung ahon natin, grabe. Yan, yung throttle ko, yung paa ko na nakatapak, mga 20% lang ng tapak. Pero umaahon tayo. Yan, ito 30% ng tapak. Kayang-kaya. Ang estimate ko, no, lampas na tayo sa kalahati ng Talisay. So itong ahon natin, yung aircon ko naka-on. Kung ano yung setting ko nung umalis kami sa bahay, same pa rin. So naka-aircon pa rin kami all the way. Tapos kaya nga niyang umahon. Kanina habang nagda-drive ako, yung temperature natin, no, nagkaroon ng ano dito, warning, yung temperature medyo tumataas daw. So ang ginawa ko lang, tinanggal ko yung sport mode, nag-eco mode lang ako. Tapos easy na lang yung driving ko, no, hindi na ako nagpapabitin sa ibang sasakyan. Tapos yan, nawala na siya. Ngayon, umaahon na naman tayo ng tuloy-tuloy. So update, malapit na tayo sa ibabaw, no, mga 70% na siguro. Ang aking guesstimate. Ang ating battery ay 59%. 99 kilometers ang ating range. So ngayon ang gagawin natin, no, papaunahin na lang natin sila ng konti kasi nabibitin ako sa mga andar nila eh. Ayun, hindi ko alam ba't yun. Namimreno sila sa corner na paahon.
Pero dahil namreno sila sa corner na paahon, pipilitan tayong sobrang bagal sa corner na paahon. Pero at least, diba, natetesting natin ngayon yung kakayanan ng ice cream. O yan, kaya naman. Grabe, ang taas nitong kalsada na to. Konting ahon na lang. Aabot kaya ang ating ice cream. Ito na yata, malapit na tayo sa dulo. Malapit na. Ayun na, okay. So nakikita ko na yung kalsada ng Tagaytay. So success tayo, nakaakyat naman tayo from Talisay papunta dito sa Tagaytay. Pero may catch. Kasi 'di ba nung una, nakita ko kasi dito umaangat yung temperature niya, may labas na warning, no. So ang ginawa nga namin, from sport mode nilipat namin sa eco mode. So nawala naman siya after a while. After a while nag-on ulit yung temperature namin na tumataas daw. Ang ginawa namin, pinahinga na lang muna namin kasi ang heat kasi yan yung nakakasira ng engine ng internal combustion engine, 'di ba? Pag nag-overheat masisira yung makina. So sa case kasi ni battery, pag umiinit din yan, baka masira. So ang ginawa na lang namin, huminto muna kami saglit doon, pinahinga muna namin yung sasakyan, tsaka kami umahon ulit. Para lang sigurado kasi mahirap na, baka mamaya pagka nagtuloy yung overheat, baka masira or baka mamaya tumigil. So yun na lang, para sigurado kami, pinahinga na lang muna namin. Pero ito naman, ang importante, nakaakyat tayo dito sa Tagaytay. So ito yung mga lessons ko dito. Number 1, kung araw-araw kang aakyat bababa ng Talisay, hindi bagay sa'yo yung ice cream. Kasi yun nga, umiinit yung battery niya. Pero kung ang biyahe mo naman, kunwari kagaya namin na General Trias papunta ng Tagaytay, kaya niya yung ganong ahon. Easy lang yun kasi hindi naman siya umiinit pag ganon. Ang malala lang kasi talaga yung from Talisay paakyat ng Tagaytay. Actually, meron niya kaming sports car na ginamit nun, at twin turbo kasi siya. So medyo tumaas din yung temperature niya. Hindi naman nag-overheat, tumaas lang yung temperature, pero tuloy-tuloy naman yung andar namin. Yun nga lang, hindi na namin siya nirat-rat pataas. So na lang, yung pacing na lang siya paahon. At sa totoo lang, sobrang daming sasakyan na tumitirik dito paahon ng Tagaytay from Talisay. Pero at least tayo, andito na tayo sa ibabaw. So ang battery ko ngayon 52%, 88 kilometers yung natitira kong range. So pauwi ng bahay, kayang-kaya na yan. Tapos magkakaroon pa ng extra yan kasi puro downhill. So yun, pasado. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.